Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. Po ang ating update ukol sa bagyong Ramil na may international name po na Tropical Storm Fengshen. Simulan po muna natin sa ating latest na satellite imagery. Sa ngayon nga po mapapansin natin yung sentro nitong si Bagyong Ramil ay napakalapit na nga po sa northeasternmost portion nitong Northern Samar, kaya tumataas na nga po yung tsansa na magkaroon po ito ng landfall scenario dito sa may Northern Samar. Kanina nga pong alas 10 ng umaga, huli po nating namataan ang sentro nitong Bagyong Ramil sa sa coastal waters po ng Palapag, Northern Samar, at bahagya nga pong mas nag-i-intensify yung kanyang maximum sustained winds. Kanina 65 kilometers per hour po ito. Ngayon ay nasa 75 kilometers per hour na po yung mga taglay na hangin nitong si Bagyong Ramil. Posible pa rin po yung mga pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. At ngayon kumikilos po ito pa west-southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kaya yun nga po, may tsansa na maglandfall po ito sa may Northern Samar area. At kung mapapansin nga po natin, malawak po yung sakop ng mga kaulapan nitong si Bagyong Ramil. Kaya ay yung mga malalakas na hangin po nitong Bagyong Ramil ay concentrated po sa may northern periphery nitong bagyo. Ngunit mapapansin natin meron pa rin pong mga dalang kaulapan itong si Bagyong Ramil kahit wala po masyadong malalakas na hangin dito po sa malaking bahagi ng Visayas. Kaya meron po tayong mga nakataas po na weather advisory po sa mga lugar po na yan. Tingnan po muna natin yung forecast track and intensity nitong si Bagyong Ramil. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ito pong bilog na yellow, ito po yung mga areas na makakaranas ng mas malalakas pa sa 39 kilometers per hour na mga hangin. So sila po yung mga nasa wind signal, at kung tumaas naman po yung yellow circle, yun naman po yung mga nasa wind signal number 1. So simulan po muna natin. Ngayon, mataas na nga po yung tsansa na maglandfall po ito sa may Northern Samar area. So this noon hanggang early afternoon po yan. At mag-west-northwestward po ito, tumataas na din po yung tsansa na maglandfall po ito sa may Albay or sa may Sorsogon area ngayong hapon. At sa nakikita nga po natin, posible din po ito maglandfall sa may Catanduanes area. Pag landfall po nito ay babagtasin pa rin po nito ang west-northwestward movement, kaya't maaari pa rin po ito maglandfall sa ibang bahagi naman po o ibang isla naman ng Camarines Norte o Camarines Sur. Sa nakikita nga po natin, bukas naman po ng umaga ay maaari po itong mag-close approach o maglandfall din dito sa may Polillo Islands naman o ibang bahagi ng Aurora o Quezon. At nakikita natin na tropical storm category pa rin naman po ito pag landfall dito sa may Aurora o Quezon area, ngunit hindi natin ni-rule out o hindi natin inaalis yung posibilidad na mas mag-intensify pa ito bilang isang severe tropical storm category. At nakikita natin kung mag-landfall na ito either po sa may Aurora o Quezon area, ay babagtasin ito ang mountainous regions po dito sa may northern Luzon, maging po sa may Cordilleras at dito naman sa may Ilocos Norte. At nakikita nga po natin by Sunday naman po or bukas po ng gabi ay lalabas na po ito ng ating Luzon landmass, at sa Lunes naman ng umaga ay makakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit i-emphasize ko lang po itong ating cone of uncertainty, posible pa po kasi yung track nitong Bagyong Ramil ay mag-southward or mag-northward shift pa rin. Kaya para po sa mga nasa loob pa ng ating cone of uncertainty, ay inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan dyan na maghanda pa rin kahit hindi po sila yung direct hit ng sentro nitong si Bagyong Ramil. At nakikita natin kung makalabas na ito ng ating PAR, ay mas tumataas naman yung tsansa na mag-intensify ito bilang isang severe tropical storm, at dadaus-dos naman dahil po sa high pressure area dito sa may Siberia, dadaus-dos po ito o magsa-southward shift po ito patungo naman sa may Vietnam.
Ito naman po yung mga nakataas na wind signal ngayong araw. So wind signal number 2 po, yun po yung makakaranas ng 62 to 88 kilometers per hour na mga hangin. Dito po yan sa may northern portion ng Aurora at pati na rin po sa may Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, pati na rin po sa may northeastern portion ng Camarines Sur. Posible nga po ngayon wala pa po tayong nararanasan ng mga malalakas na hangin dahil ang wind signal po ay ine-expect po natin na makaranas po tayo ng ganyang malakas na hangin in 24 hours. Wind signal number 1 naman po ang nakataas dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. So, kabuuan po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa may Cagayan Valley ay nakataas na ang wind signal number 1. Aside po doon, nakataas din po ang wind signal number 1 sa nalalabing bahagi naman ng Aurora, pati na rin po dito sa may Quezon Province, sa may Nueva Vizcaya, sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, at sa may Pangasinan. At aside po doon, dito rin po no, sa may Camarines Sur, Albay, Burias at Icao Islands, pati na rin po Sorsogon down towards Northern Samar, pati na rin sa may Eastern Samar. At yun nga pong nasa wind signal number 1, sila naman po yung makakaranas ng mga hangin na posibleng umabot hanggang 61 kilometers per hour. So, wind signal number 1, possible may minimal to minor threat na po yan sa ating mga kaarian or dun po sa mga tao na nandun. At yung wind signal number 2 naman po, yun po yung mga hangin na posible na pong makatumba ng mga banana po na mga puno. At ito naman po, kagaya nga po ng sinabi ko, kahit wala po tayo sa wind signal, maaari pa rin po tayo makaranas ng malalakas na mga pag-ulan. Dito po yan nakikita sa ating weather advisory. So yung mga lugar naman po o probinsya na nasa orange, ayun po yung makakaranas ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan within 24 hours po yan. So ngayong tanghali hanggang bukas ng tanghali. At yung mga nasa yellow naman po, yung mga probinsya na yan, ayun po yung makakaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan at within 24 hours. So may imagine po natin yan, kung meron po tayong plangga or balde, ay yung 100 to 200 millimeters po, para po yung 8 hanggang 16 na balde ng tubig na ibinuhos po sa 1 square meter na area within 24 hours. So, kung nandun po kayo sa mga urbanized areas at mga low-lying areas, ay posible talagang tumaas yung ating mga level ng tubig at posible din yung mga flash floods at mga landslides. So ngayong araw naman po, inaasahan natin yung mga nandito na areas po sa may Southern Luzon at Visayas, sila po yung makakaranas nitong mga ganitong mga pag-ulan. At bukas naman ng umaga, ayun naman pong nandito sa may Southern Luzon area, pataas patungo dito sa may Northern Luzon. So simulan po muna natin ngayong tanghali hanggang mamayang gabi, posible po makaranas ng malalakas na pag-ulan sa may Eastern Samar, Northern Samar, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, pati na rin po sa may parts din ng Quezon. At yun po, yung 100 to 200 millimeters naman po sila ng mga pag-ulan. Yung 50 to 100 millimeters naman po, posible sa may Surigao del Norte, Dinagat Islands, Southern Leyte, Biliran, pati na rin po sa may Samar, Masbate, yun pong mga nakaranas po ng bagyong Opong, no, maaari pa rin po silang makaranas ng mga malalakas mga pag-ulan ngayon. At idagdag ko lang po, dito rin po sa Cebu, dun po sa may Bogo City or sa northern part naman po ng Cebu, ay i-emphasize ko lang po, malalakas din po yung ating mga pag-ulan ngayon dyan po, kahit wala po tayong wind signal. Pati na rin po dito sa may northern part ng Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Romblon, at Marinduque, makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan ngayong araw. Bukas ng umaga, posible po dito sa may Quezon, Aurora, at Isabela, yung pinakamalalakas na pag-ulan nitong si Bagyong Ramil. At 50 to 100 millimeters naman dito sa may Laguna, sa Rizal, kabilang na din po tayo sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet,
Ifugao Mountain Province, Kalinga, Abra, Apayao, pati na rin po sa Cagayan. At ito pong mga pag-ulan natin, yun po ay dulot ni Bagyong Ramil. Ngunit posible kung nandun po kayo sa mga bulubunduking mga lugar, ay mas mag-intensify pa yung mga pag-ulan natin, kaya't mataas po yung tsansa ng mga landslides at mga flash floods. Para naman po bukas ng tanghali hanggang sa Monday ay nakikita nga po natin posibleng nandito na po ito sa si Bagyong Ramil sa may area ng Northern Luzon, kaya't mababawasan na po yung epekto ni Bagyong Ramil doon po sa may Southern Luzon at Visayas. Kaya't magkakaroon na lamang po tayo ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan dito sa Central at sa Northern Luzon area. At para naman po sa lagay ng ating mga karagatan, meron na nga po tayo nakataas na gale warning sa may eastern seaboards ng Southern Luzon. Kabilang na ang Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Kaya pinagbabawal po yung paglalayag ng ating mga kababayang mandaragat. At kahit wala po tayong gale warning dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon, maging sa may northern part ng Northern Luzon or extreme Northern Luzon seaboards, ay maaaring mag-moderate to strong po or katamtaman hanggang sa maalon na mga karagatan ng ating mga maranasan dyan. Kahit delikado pa rin po ito sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa ating storm surge o daluyong, posible po yung 1 to 2 meters na storm surge heights dito po sa may Albay, Aurora, pati na rin po sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, sa may Eastern Samar, pati dito po sa may western sections din po ng Northern at Central Luzon. So, yun pong mga nasa yellow nga po, posible 1 to 2 meters na mga storm surge heights within 36 hours. Kaya para po sa ating mga kababayan na nasa may coastal areas naman po, ay mag-isip na po tayo kung kailangan na po tayong lumikas at makipag-coordinate po tayo sa ating mga barangay officials